Kumusta, Misteryo Tagalog Recap dito. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Korean fantasy film na tinatawag na The Miracle. Mga spoiler sa unahan. Mag-ingat at mag-ingat. Ang kwento ay pumapalibot sa isang pares ng kabaliktaran na kambal, Sumi at Rina. Si Sumi ay mahiyain at gustong magkulong sa kanyang silid. Siya ay sobra sa timbang at walang tiwala sa sarili. Bilang isang libangan, kumakanta siya sa mga live stream sa ilalim ng pangalang Sexy Diva. Sa paglipas ng mga taon, nakaipon siya ng maraming tagahanga at taga-subaybay, ngunit wala pang nakakita sa kanyang mukha. Sa tuwing maglilive siya, ipinapalagay ng mga komento kung gaano siya kaganda, ngunit alam ni Sumi na kung ipapakita niya ang kanyang mukha, mabilis na bababa ang kanyang kasikatan. Sa kabaliktaran, tinutupad ng kanyang kapatid na si Rina ang pangarap ng bawat batang Koreanong babae. Siya ang visual ng isang sikat na grupo ng babae, mga himalang babae. Siya ay nakasign sa isang label at may milyon-milyong tagahanga sa buong mundo. Kilala sa kanyang kagandahan at sayaw, halos hindi marunong kumanta si Rina. Gayunpaman, siya ang pinakasikat miyembro ng grupo. Hindi siya gusto ng kanyang mga kasama sa banda dahil siya ay mayabang at bastos. Isang araw, ipinaalam sa kanila ng kanilang manager na si Rina ay tinawag na gumawa ng isang commercial video kasama ang isang sikat na male singer Haesung. Ang iba pang mga babae ay nabigo dahil mas maraming pagkakataon ang si Rina kaysa sa kanila kahit na sila ay mas mahuhusay na mga awit. Nang maglaon sa araw na iyon, may dalawang reporter ang pumunta sa tahanan ng mga batang babae upang interviewin ang pamilya ni Rina. Gayunpaman, hiniling ni Rina kay Sumi na manatili sa kanyang silid sa panahon ng panayam na nahihiya sa kanyang hitsura. Nang tanungin kung mayroon siyang mga kapatid, sinabi ni Rina na ang kanyang makatatandang kapatid na babae ay nag-aaral sa ibang bansa at bihirang umuwi. Kinamumuhian ni Sumi ang kanyang kapatid dahil sa kanyang hindi kaakit-akit na personalidad. Sa kabila ng pagiging kambal, hindi sila nagbabahagi ng anuman tungkol sa kanilang buhay sa isa't isa at palaging nagtatalo. Isang bagay na higit na hinahamak ni Sumi kaysa sa kanyang kapatid ay ang kanyang paaralan. Masyado siyang binubuli ng kanyang mga kaklase, kaya palagi niyang binibilang ang mga araw na natitira para makapagtapos. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang grupo ng mga bully ay mayroon ding isang sikat na lalaki na nagngangalang Yoseok na labis niyang minamahal. Noong nakaraang taon sa parehong oras, nagpa siya si Sumi na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Yoseok at binili siya ng regalo. Ngunit nahuli siya ng mga bully at binasa ng malakas ang love letter. Hindi pa rin nakakaalis si Sumi sa kahihiyan na tinanggihan siya sa harap ng lahat, ngunit hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Yoseok. Sa ibang lugar, pumunta si Rina sa set ng commercial at nakilala ang isang kapwa-idolo, si Haesung. Mas mayabang pa siya kaysa kay Rina at mas gustong isipin ang kanyang sarili bilang isang musikero kaysa sa isang entertainer. Dahil alam niyang sikat lang si Rina sa kanyang hitsura, sobrang bastos siya nito. Si Rina ay kumikilos gaya ng hinihiling sa kanya ng direktor, ngunit para kay Haesung, ang konsepto ng komersyal ay parang pipi. Tumanggi siyang makibahagi dito at iniwan niya ang kanyang manager para gawin ang damage control. Dahil sa kanyang pagiging mapili, inalis din ang Rina sa komersyal. Umuwi siyang umiiyak at minumura siya. Samantala, si Sumi ay tumatambay sa kanilang bakuran kasama ang kanilang aso ng pamilya. Kapag hindi siya nakatingin, tumatakbo ito sa labas ng bahay at nawawala. Buong araw na hinahanap ni Sumi ito at nakita niya ang isang matandang babae na walang malay sa lupa. Siya ang bahalang dalhin ang mahirap na babae sa kanyang bahay. Humanga sa kanyang kabaitan, dinala siya ng babae sa loob at inihayag na siya ay isang tarot reader. Nang hilingin na pumili ng tarot card, pinili ni Sumi ang pinakabihirang isa sa kanilang lahat. Ayon sa babae, ito ay dapat na magbigay sa kanya ng isang kahilingan. Bagamat may pag-aalinlangan, naisip ni Sumi na makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos, nagbago ang isip niya at humingi ng kakayahang hindi tumaba. Binigyan siya ng babae ng isang kwintas bilang regalo bago siya hinalikan. Habang pauwi kasama ang kanyang aso, biglang nahimatay si Sumi. Kasabay nito, nawalan din ng malay si Rina na nasa kalagitnaan ng rehearsal ng sayaw. Kapag nagising ang magkapatid na babae, nasa tabi sila ng kama ng isa't isa sa isang ospital. Nakakapagtaka, tinatawag sila ng kanilang ina sa iba't ibang pangalan.
Nalilito, nagkatinginan sila at gulat na gulat nang makitang kahit papaano ay pinagpalit nila ang kanilang mga katawan. Agad silang tumakbo palabas at hinampas ng bato ang kanilang mga ulo, sinusubukang bumalik ngunit hindi gumana ang hangal na ideya. Habang nag-brainstorming ng iba pang mga plano, dumapo ang mga mata ni Sumi sa kwintas na ibinigay sa kanya ng tarot reader kanina. Naaalala niya na hindi niya namamalayan na hiniling niyang makipagpalitan ng buhay sa kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta sa bahay ng ginang. Pagdating sa lugar, nalaman nilang nagbakasyon ang ginang at babalik lang pagkatapos ng isang buwan. Ang balita ay nakapipinsala para sa magkapatid na babae na kailangan na ngayong mamuhay bilang taong pinakapukutan nila sa susunod na buwan. Para makapag-adjust sa kanilang bagong buhay, sinasabi nila sa isa't isa ang mga dapat at hindi dapat gawin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinihiling kay Sumi na maging basto sa lahat, kumain ng mas kaunti, at magsanay ng sayaw na nag-ensayo ng kanilang girl group. Ngunit kailangan lang umiral si Rina at tahimik para maging katulad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagsusuot sila ng damit ng isa't isa, nagpapalitan ng kanilang mga telepono, at naghahanda para sa araw na iyon. Pumupunta si Rina sa paaralan, kumakain ng isang kahon ng merienda na hindi pa niya makakain sa dati niyang katawan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa paglipat at itinuturing ito bilang isang libreng isang buwang bakasyon mula sa kanyang karaniwang abalang pamumuhay. Ngunit iyon ay hanggang sa pigilan siya ng isang grupo ng mga nananakot. Inagaw ni Gusiok ang kahon at pinagtatawanan siya dahil sa pagkagusto niya sa kanya. Gusto ni Rina na turuan silang lahat ng isang leksyon, ngunit natatandaan niyang hinding-hindi gagawa ng ganoon si Sumi at tumahimik. Samantala, pumunta si Sumi sa kumpanya para sa huling rehearsal ng kanilang comeback show. Bilang pinakasikat sa grupo, binibigyan siya ng pinakamagagandang damit at ang unang priority. Gayunpaman, kapag oras na para mag-perform, kinakabahan siya at ginugulo ang sayaw. Si Haseong, na nanonood ng performance, ay natatawa sa kanyang kakulangan sa talento. Pagkatapos ng rehearsal, kakailanganin nilang magtanghal ng live. Nakuha ng nerbiyos si Sumi at napaiyak siya sa banyo. Hawak niya ang kwintas at nais niyang gawin ang kanyang makakaya sa panghuling pagtatanghal. Narito at masdan, kapag kailangan na niyang mag-perform, hindi niya nakakalimutan ang isang hakbang. Gayunpaman, nakalimutan ng pangunahing bokalista at ng kanyang karibal ang lyrics sa gitna ng live na broadcast. Para matulungan siya, kumakanta si Sumi sa kanyang lugar at nagnakaw ng palabas. Maging si Haseong ay nagulat nang marinig siyang magaling kumanta. Pagkatapos ng palabas, hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang mga bisig. Hindi tulad ni Rina, si Sumi ay nabighani sa kanyang kagandahan. Ibinaba niya ito bago pumunta sa entablado at nagtanghal ng isang kanta habang si Sumi ay nakatitig sa kanya na may pagmamahal. Sa bahay, galit si Rina na mahusay kumanta si Sumi dahil pagkatapos bumalik sa kanyang katawan, aasahan ng mga tao na gagawin niya rin iyon. Nangako si Sumi na mas masahol pa siya sa susunod, ngunit pagkatapos, nag-text si Haseong sa kanya na hiniling na mag-record ng duet kasama niya. Naaalala ni Rina na siya ay mayabang sa huling pagkakataon at gusto niyang gawin ni Sumi ang kanyang makakaya at turuan siya ng leksyon. Sa paaralan, natuklasan ni Rina ang journal ni Sumi at binasa ito. Malapit na niyang malaman kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid na babae araw-araw dahil sa mga nananakot. Sa susunod na makasalubong niya ang mga ito, sinisigurado niyang iinsulto ang isa sa mga pampaganda ng mga babae. Kapag sinubukan siyang sampalin ng batang babae, hinihigpitan ni Rina ang kanyang kamay na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Joseok upang hiyain siya dahil sa pagkagusto sa kanya sa ika-negatibo 100 beses, ngunit si Rina naman ay tinawag siyang pangit at lumayo. Naiwang nakatulala siya sa biglaang pagbabago ng personalidad at nakita pa niya itong kaakit-akit. Kasabay nito sa kumpanya, tinext ni Haseong si Sumi na pumunta sa rooftop. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos niya sa panahon ng commercial at tinalakay kung anong kanta ang dapat nilang iduet. Mukhang pareho ang panlasa nila sa musika, kaya mas madaling pumili. Sa huli, hinila siya ni Haseong sa isang yakap, inanyayahan siyang makipag-date. Sa sumunod na eksena, nasa studio ang mag-asawa, hinahalo at nire-record ang kanta. Habang nakikinig sa resulta, nauwi sila sa paghalikan. Sa bahay, umupo ang magkapatid na babae para pag-usapan ang tungkol sa kanilang araw.
Dahil pareho silang gumawa ng mga bagay na hindi naaprubahan ng isa, nagsisinungaling sila sa isa't isa. Nalungkot si Rina dahil may 15 araw pa silang magpalit ng kanilang katawan, ngunit si Sumi ay nagsimulang umibig kay Haeseong at ayaw niyang magbago. Bago matulog, hinihiling niya na ang tarot reader ay hindi na bumalik mula sa bakasyon. Simula sa susunod na araw, nakikilala niya si Haeseong sa rooftop tuwing may pagkakataon siya. In-enjoy niya ang kaunting oras na magkasama sila ng lubos. Samantala, patuloy na binabasa ni Rina ang journal ni Sumi. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na si Sumi ay pumunta para sa ilang musical show auditions. Nakilala siya sa kanyang talento, ngunit sa mga blind auditions lang. Maraming direktor ang tahasang tumatawag sa kanyang mga pangalan at ibinasura ang kanyang talento dahil sa kanyang hitsura. Dahil dito, napagtanto ni Rina kung gaano hindi patas ang mundo sa mga tinatawag na pangit na tao. Ang kanyang mga kaklase, na kadalasang nang-aapi sa kanya, ay sumasayaw sa kanyang kanta tuwing recess. Kapag tinawanan sila ni Rina, hinahamon nila siya na gawin din ito. Sinusorpresa niya ang lahat sa pamamagitan ng pagganap ng mas mahusay kaysa sa kanilang lahat. Nagsimulang tumingin sa kanya si Gyu-seok ng iba pagkatapos ng insidente. Kinabukasan, ginagamit ni Sumi ang computer ni Haeseong nang malaman niyang pinapanood niya ang kanyang pagkanta ng mga live stream. Nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa na maaaring magustuhan siya nito kahit na bumalik siya sa normal niyang katawan. Kasabay nito, si Rina ay dumaraan sa computer ni Sumi. Nahanap niya ang sexy diva na live stream channel at hindi sinasadyang nagsimula ng stream habang nasa harap ng webcam ang kanyang mukha. Maraming komento ang dumaloy na pinagtatawanan ang kanyang hitsura at nawala ang marami sa kanyang mga subscriber. Sa gabi, umiiyak si Sumi sa pagtulog, hinihiling sa kwintas na makalimutan ng lahat ang tungkol sa live stream. Kinaumagahan, nawala ang live stream at walang nagsasalita tungkol dito, halos parang hindi ito umiral. Kahit hindi naalala ni Rina na mag-live. Napag-alaman ni Sumi na ang kwintas ay hindi pangkaraniwan, ipinagkakaloob nito ang lahat ng kanyang hiling hanggang ngayon. Sa buong araw, sinusubok niya ang kapangyarihan ng kwintas at natutupad ang hiling sa bawat pagkakataon. Ngunit napagtanto din niya na sa tuwing nabibigyan siya ng isang hiling, isang tao sa kanyang buhay ang magdurusa sa kahihinatnan. Tulad ng, kapag humingi siya ng pagkain na gusto niya, ang bagong kanta ni Haeseong ay inakusahan ng plagiarism. Katulad nito, kapag ginulo niya ang isang live na pagtatanghal, gusto niyang kunin niya ito ng tama. Natupad ang hiling ngunit ang isang crew miyembro ay malubhang nasugatan bilang resulta. Kinabukasan, nagkulong si Gyu-seok sa isang studio, nalulungkot sa iskandalo ng plagiarism. Pumunta si Sumi para salubungin siya, at tinapos ng dalawa ang pag-record ng kanilang duet kanta ng magkasama. Sa sumunod na eksena, nasasabik si Rina dahil natapos na sa wakas ang 30 araw. Pumunta ang magkapatid na babae sa bahay ng tarot reader, ngunit nakitang hindi pa rin siya bumabalik. Iniisip ni Sumi na ito ay dahil minsan ay hindi niya namamalayan na hiniling niya na hindi na siya bumalik. Muli siyang nagnanais na makabalik kaagad ang mambabasa. Bilang resulta ng hiling, kumalat sa media ang isang pakikipag-date tungkol sa kanya at kay Haeseong. Nalaman ni Rina ang tungkol sa chismis at galit na galit. Nagsuntukan sila sa gitna ng parking lot at kailangang paghiwalayin ni Haeseong. Itinulak niya si Rina sa lupa, hinihiling sa kanya na lumayo. Gayunpaman, dahil sa pagkumpas ay pinaniwalaan niya si Sumi na siya lang ang umiibig sa magandang mukha ni Rina. Kinabukasan, muling binisita ni Sumi ang tarot reader, at nalaman niya mula sa kanyang anak na babae na siya namatay dahil sa isang sakit. Ibinunyag din ng batang babae na upang baliktarin ang isang hiling, dapat hawakan ng isa ang kwintas, at tunay na hilingin na bumalik sila sa kanilang katawan. Kung hindi talaga sinasadya ng alinman sa mga babae, hindi pagbibigyan ang hiling. Sa wakas, sa paghahanap ng paraan para makabalik, si Rina ay labis na nasisiyahan, ngunit hindi masasabi rin para kay Sumi. Nang makitang naabala ang kanyang kapatid, ibinunyag ni Rina na kinapuputan siya noon ni Haeseong noong siya ay nasa sarili niyang katawan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi siya in love sa mukha ni Rina, kundi sa personalidad ni Sumi. Kasunod ng pag-uusap, nag-wish ang mga babae, gaya ng sinabi ng tarot reader, ngunit walang nagbago. Pagkatapos, kinabukasan, nagkita sina Sumi at Rina sa harap ng kumpanya para sa trabaho.
Malapit nang mabangga si Rina ng kotse, ngunit inilagay ni Sumi ang kanyang buhay sa panganib at iniligtas siya. Kapag nagising sila sa ospital, bumalik sila sa kanilang orihinal na katawan. Ang doktor na namamahala sa kanila ay kamukha ng tarot reader. Ipinaliwanag niya na si Sumi ang nakatatandang kapatid na babae at tagapagtanggol ng nakababata. Dahil natupad niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagligtas kay Rina mula sa aksidente, nagawa nilang bumalik. Sa sumunod na eksena, nakipaghiwalay si Rina kay Haesung na sinasabing ayaw niyang mawalan ng brand deal kapag nakikita siyang kasama niya. Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pakikipag-date sa pagmamahal ng kanyang kapatid. Humihingi din ng paumanhin ang maton na si Gyoseok kay Sumi at ipinahayag na nagsimula na siyang magustuhan ito. Ngunit tinanggihan niya ito dahil mahal niya si Haesung. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-organisa si Haesung ng musical audition. Dinadala ni Rina ang mga form kay Sumi, hinihikayat siyang lumahok. Si Sumi ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob upang pumunta sa audition. Karamihan ay dahil gusto niyang tingnan si Haesung ng isang ulit. Kinakanta niya ang kantang nagduet sila ng magkasama at hinahangaan niya ang lahat. Sa huling eksena, nakita namin sina Sumi at Haesung na nagre-record ng kanta ng magkasama na nagpapahiwatig na napili siya sa audition. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, ngayon ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.